Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. At ang kaaya-ayang hirap, ipangin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gita. Halina't pagsaluhan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Lalong pinagaganda ng Diyos ang buhay natin sa pagtitipuspos ng pagpapala para sa ating kapakanan. Napakalaga itong ating pananampalatay na nindigan tayo sa marami nating mabiyayang ipinahatid ng Diyos sa tuwina, lalong na sa ating mga pangailangan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nakita ng Panginoon na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya'y si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayoy, daraming muli ang mga ito.
Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ng Panginoon. Pagkaraan ng 1 linggo, umahanga sa daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya ay naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito naliligid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya ay ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya ay nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin na naghahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at isa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo, ilaga ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes, babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit niyo pinag-usapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ang nang paghati-hatian ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bako lang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo naunawaan? Wika ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Matalinghaga ang dating ng mabuting balita para sa atin. Sa pandinig ng mga alagad ng si Kristo ay nagsalita at nangaral tungkol sa tinapay upang ipahayag mula noon at ang mga alagad na kanilang marinig ang ganitong mga pahayag ng ating Panginoong Kristo at sila ay sila nagtatanungan, wala tayong
wala tayong alam upang sabihin ni Kristo, tama, wala ba kayong pandinig, wala ba kayong mga mata? Wala nga, sapagkat blanco isipan natin, nakatitig tayo sa ating Panginoon Kristo, pero wag ka nang dinilay-nilay tayo at pinalalalim natin kung anong kahulugan ng mga iniwang mga salita ni Kristo nung siya'y nabubuhay pa. Kaya ang naging sentro ng kanilang pag-uusap, nung nakatunghay sila sa krus ni Kristo at inalala nila ang kahulugan at kahalagahan ng pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. At isa sa kanilang mga binalikan, ang mga salitang ito na ipinahayag sa panulat ni San Marcos, sapagkat ito'y naging malaking hamon sa kanila upang sabihin, meron tayong pandinig, meron tayong mga tainga, meron tayong mga mata, meron tayo nito para tayo humunaway. At ito nga ang ginawa ng mga alagad, pinagsikapan nila unawain ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo sa isang eksena, sa isang karanasan sa buhay na kapiling nila noon ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa sasabihin nila habang pinag-uusapan natin si Kristo? Siya'y kapiling natin ngayon at nagnilay-nilay tayo sa kanyang mga iniwang mga salita na punong-puno ng kahalagan, kahulugan at pagpapala man din para sa ating kapakanan. Kaya ito ngayon at ang tungkol sa tinapay ang kanilang pinag-uusapan sapagkat oo nga ng kostumbre nila pag sila mangingisda may mga baon silang pagkain at ang pagkain nila ay tinapay. Isa na lamang tinapay na naiwan sa bangka at nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay, kaya ito ang naging paksa ng kanilang pag-uusap. Tinapay ang dahilan ng ganitong mga bagay na pinalalaanan tayo ni Kristo tungkol sa tinapay na hindi tayo nakapagdala ngayong tayo ay mangingisda at isa lang tinapay ang natitira sa ating bangka. Kaya pinahig na ating Panginoon Kristo sa ating mabuting balita tungkol sa lebadura ng mga Pariseo o lebadura ni Herodes. Ang lebadura ay itong sangka para umalsa ang masa o umalsa ang tinapay na gagawing tinapay para nila'y makain. Ito inihahalo sa harina para sa gayon ay umalsa ang masa at ito ay ilalagay sa pugon para ito ay magsilbing kanilang pagkain. Kaya sabihin ng ating ang dating ng mabuting balita sa mga alagad, lebadura ng mga Pariseo, lebadura ni Herodes. Oo nga, matalinghaga ang sinabi ni Kristo. Kaya sasabi ni Kristo pala'y huwag tayong maniniwala sa mga sabi-sabi ng mga Pariseo, ang kanilang mga iniaaral, tunay ngang maganda ang aral, pero hindi nila ginaganap ang kanilang mga itinuturo. Maigi silang magturo, pero ang kanilang mga aral ay dapat ay sila ang gaganap para makita na sila'y may kapangyarihan sa salita at sa gawa, sapagkat ang kanilang mga aral kulang sa gawa. Yan ang ilang sasabing lebadura lebadura ng mga Pariseo. Ang lebadura ng mga ang lebadura naman ni Herodes, ganun din. Talagang iba ang pamamahala, iba ang kahulugan ng buhay na nasa puso't isipan ni Herodes. Talagang ito'y hindi mo pagkakakitaan na isang makadiyos na pamumuno o kaya ay hangarin para sa kapakanan ng mga tao o kaya ay sa pagpapahalaga sa pananampalataya. Wala, sapagkat iba ang panunungkulang mabagsik na si Herodes sa kanyang buhay, panunungkulan para sa kanyang mga nasasakupan.
Tama, sasabihin ng mga alagad, huwag tayong pumari sa lebadura ng mga Pariseo. Ang aral ay nagsilbi na lamang salita at hindi mapagkakakitaan sa gawa. Tama ang lebadura ni Herodes sapat hindi siya talagang nagbibigay paggalang sa mga tao at walang halaga ang kanyang panunungkulan sa kanyang nasasakupan. Tuloy-tuloy sila sa kanilang pagnilay-nilay ng mabuting balita tungkol sa tinapay. Kaya ibig sabihin, simula noon, heto na ngayon at iukol nila ang kanilang puso't isipan sa ating Panginoon bilang tinapay ng buhay. Dito lumitaw ang ibig sabihin ng tinapay ng buhay. Wala iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo ang ngayon ang lebadura ng kanilang buhay na talagang ito ang nagpapaalsa ng kanilang buhay kapag sila tumatawid sa maraming pag-aalinlangan sa buhay. Itong lebadura na siya nagpapaalsa ng masa upang sabihin, nagpapasigla at nagbibigay kagalakan sa kanilang buhay. Ito ang lebadura na nagpapaalsa sa kanila, sa hangarin nila na sila'y maglingkuran tulad ni Jesucristo na pinalawak ang kanilang kaisipan sa kanilang pagtunghay sa krus. Biro mo si Kristo, nabuhay siya sa kanyang paglilingkuran sa mga taong mahirap, sa kapuspalad, sa mga walang makain, walang mainom, sa walang maramtan, walang masilungan sa buhay, ang mga may karamdaman. Ang lahat ng iyan, si Kristo ang naging lebadura ng lahat ng mga tao na humihingi ng tulong sa Kanya. Tumugon naman si Kristo sa ganitong mga pangailangan upang sabihin, ito ang paghahari ng Diyos sa buhay natin na tayo ay pinagpapala ng poong may kapal. Kaya tuloy-tuloy ang ating Panginoon Kristo sa kanyang mga pagpapaliwanag na ito inialaala ng mga alagad. Oo nga, no, nagpakain si Kristo ng 5,000, ng 4,000, 3,000, napakarami mga tao. Hindi pa rin natin naunawaan basta tayo ay nakatingin sa mga taong kumakain hanggang sa sila ay mabusog. Hindi natin na ipakilala yung lubusan sa pamagitan ni Kristo magkakaroon ng ganitong kaganapan sa buhay. Sa pamagitan ni Kristo na siya nagsilbing tinapay ng lahat ng tao, magsisilbing siya pa ang magiging daan sa buhay natin na pagpapala ng Diyos. Si Kristo ang siyang ating sinesentro sa buhay natin ito na magbibigay sa atin ng spiritual na kabusugan ng ating katawan, espiritu, at si Kristo ang magiging daan upang lalo natin pagtibayin ang ating pananampalataya sa Diyos Ama, na ito naman talaga ang ibinigay ni Kristo sa tanang kanyang buhay. Ipakilala ang Diyos at patunayan na pinatunayan ito sa naging buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito yung ating tugon kay Kristo. Ngayon tayo nagnilay-nilay, sabi ng kanilang mga alagad, sapagkat nagtatanong si Kristo, hindi mo ba yung naunawaan ang mga bagay na ito tungkol sa tinapay? Hanggang sa kanilang mapagtanto, hanggang sa kanilang tanggapin, si Jesus, siya ang tinapay ng buhay. Si Kristo ang tinapay ng buhay una, kanyang binibigyan daan upang tayo maging matatag sa pananampalataya, sapat tayo nasa sa isang mabuting kalalagayan sa pagtahak natin sa buhay sa araw-araw. Ang pananampalataya na napakahalagang upang magbigay sangkap sa ating pananalig sa Diyos, pagtitiwala at nahangaring may magandang buhay na inilalaan ang Diyos sapagkat punong-puno tayo ng pag-asa. Yan ang pakahulugan natin kay Kristo. Si Kristo nagiging daan patungo sa Ama at yan hindi maiyaalis sa atin at sabihin ng mga alagad.
Kaya nga ba't hindi maialis siya sa atin bilang siyang tinapay ng buhay na nagpapaalsa ng buong masa upang sa gayon paunlarin niya ang buhay pananampalataya sa pagsisikap din natin upang ito'y higit na maunawaan at ang pananampalatayang maisa sa buhay para sa kapakanan ng ating sarili at ng ating kapwa higit sa lahat. Katlo, hindi ba si Jesucristo ang tinapay? Siya ang daan patungo sa Ama sa buhay na walang hanggan. Oo nga, at itinuro sa atin ni Kristo, ang buhay ay pagpapala ng Diyos. Ang buhay ay upang tayo ay mapabilang sa buhay na walang hanggan na inilalaan sa atin ng poong may kapal. Sapagat ang Diyos ay may buhay na walang hanggan, tayo'y makakapiling ng Diyos hanggang sa buhay magpapalang ito, buhay na walang hanggan. Ito ngayon sa pagdiriwang banal na misa, alam natin na inawaan. Una, pagtibayin nawa natin ang ating pananampalataya. Ikalawa, lumalandas nawa tayo sa pagtahak sa matuwid na pamumuhay na iisa ang ating ipinapahayag. Jesus ng aking buhay, ikaw naway maging tinapay ng buhay namin, pagpapala na nagagaling sa Ama. At ikatlo, huwag mo kaming kalilimutan, subaybayan mo po kami upang lalo naming pagtibayin ang ganitong pagtanggap namin ng lubusan si Jesus na Panginoon namin na nanggaling sa Ama upang panaligan namin at sundin namin ang kanyang kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at dudalo tayo sa Diyos sa panahan natin maipahayag. Jesus, ikaw ang tinapay ng buhay. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway talaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway, may bigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas para sa anumang gagawin natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng bagong buhay at kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Itong ating mga pagdulog sa Diyos, din natin itataas upang tumugon ang Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan. Ang saklolo niya ay patuloy na manahan sa atin sapagkat pinahayag natin ngayon, hindi tayo mabubuhay kung wala ang tinapay, si Jesus na tinapay ng ating buhay. Pagpalain mo po kami sa tuwina at pangalagaan, ituwid kami sa maling landas ng aming buhay, habang pinangangatawan na namin ang kahalagaan at kahulugan, hindi kami mabubuhay kung wala ka Jesus na siyang daan patungo sa Ama. Kaya ang lahat nito hiniling namin sa pamagitan din niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan.
sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upay itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng nagagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang dahat at sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya'y hindi naiba sa iyo, minabuti niyang maging di na inaiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung ihain niya ang sarili na kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon ngay lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinaping bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping may simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tunay nga si Jesus ang tinapay ng buhay na bibigay halaga at kahulugan sa ugnayang buhay natin sa Diyos Ama sa pamamagitan niya sa lahat ng kanyang aral at gawa. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kapanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban na kami na araw-araw, iligtas sa kasalanan, niliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinasokristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapala naman tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami.
Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mo laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo si Jesus ang tinapay ng buhay. Salamat sa Diyos. Isusunod po natin mga panalig ang pagpapatanghal sa kabalbanalan sakramento sa altar at tayo ay magtatanod, kalakip ang ating po mga panalangin at sa huli, ito pa rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawain. O salutaris hostia, ecelitantis hostium, elaremur hostinia, Darabur per auxilium, uniti noce Domino, sit sempiterna gloria. Vivitam sic et termino, nobis done in patria. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama nating nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nahihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ikaw ay amping Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay at may matanding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inilulog namin ito sa pamagitan ni Jesucristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway.
Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Antumeno sacramentum venerem cervi et antiquum documentum novo cedat ritui Receptivides supremum sensum defectumi genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procedenti amut noque tempor sit laudatio. Anum de cielo, prestatis Diei. Omne delectamentum in sea bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et unus corporis et sanguinis, Tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones Tuae fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin
purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabana-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentos Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.